pinag-uusapan ay Panginoong Hesukristo, ang tama ay pag-akyat. Umakyat ang Panginoon. Nagigets? Amen? Ngunit, kapag ang pinag-uusapan ay mahal na Birheng Maria, pag-aakyat. Bakit? Sapagkat ang prinsipyo ay kung sino ang galing sa langit, babalik sa langit. Halimbawa, si Jesus, galing sa langit, hindi galing sa langit. Hoy, parang nagdududa pa kayo. Galing sa langit, hindi galing sa langit. Galing sa langit. Kaya nga, hindi niya kailangan ng kahit ano. Umakyat siya sa kalangitan. Nagigets? Amen? Ang mahal na Birhen, galing sa langit, hindi galing sa langit. Hindi galing sa langit. Kaya nga, mayroon siyang katulong na mga anghel. Ayun. Meron siyang katulong na mga anghel, iniakyat siya. Pag-aakyat sa langit, kaluluwa, pati katawan. Amen? O, palakpakan muna natin ang Panginoon. Ang tanong, paano ba tayo dumating sa puntong ito? Paano ba tayo dumating sa Assumption of the Blessed Virgin? Gusto ko pong pagnilayan muna yung 4 na nakalagay sa dogma ng simbahan. Tandaan po ninyo, walang assumption kung walang immaculate conception. Hey, are you getting the point? Amen? Si Maria ay iniakyat sa langit dahil siya'y walang bahid, dungis, kasalanan. Nasusundan ba ninyo ako? Now, si Maria ay iniakyat sa langit dahil siya'y nanay ng Diyos. Siyempre, kaya ko nga po pinaupo nanay ko rito Nakatayo lang yung nanay ko dun Papayag ba ako na ikaw ay nakaupo at ang nanay ko'y hindi? Pinaupo ko yung nanay ko. Ganun. Si Jesus, hindi po pumayag na mabulok ang kanyang nanay. Are you getting the point? Si Jesus, hindi po pumayag na maagnas ang kanyang nanay. Iniakyat sa langit. Mary, the Mother of God. And the third, perpetual virginity. Actually, this dogma is not so related, but, nanatili siyang birhen. Kaya tayo nagdiriwang nung pang-4, Assumption of the Blessed Virgin. Sapagkat wala siyang bahidungis, sapagkat siya ang nanay, sapagkat nanatili siyang birhen, karapat-dapat lang na si Maria'y iakyat sa langit, kaluluwa, pati katawan. Amen? Palakpakan natin ang mahal na Birheng Maria. Siguro po magandang pagnilayan sa umagang ito, ano yung mga aral na mapupulot natin sa pagdiriwang? 3 punto ang nais ko pong pagnilayan sa umagang ito. Una, ang katotohanan mga kapatid na dapat nating alagaan ang ating kaluluwa at katawan. Amen? The first point is, take care of your body and soul. Sabi natin, body and soul. Medyo lakas natin, body and soul. How do we take care of our bodies? Sige nga. Kung laging taba ang kinakain mo, mahihirapan ang mga anghel na iakyat ka. Amen? Amen? Tingnan nyo nga po yung katabi ninyo. Tingnan nyo nga yung katabi ninyo. Tingnan ninyo. Pagka po mapayat-payat, sabihin mo, mapalad ka. Go! Mapalad ka. Pagka po mataba-taba, ang sabihin nyo, malapad ka. Malapad ka. Mga kapatid, you must take care of your bodies. And you must take care of your soul. Nagigets ba ninyo ako? Amen?
How do we take care of our souls? Kung pinapakain mo ang body, pakainin mo rin ang soul. Magdasal ka. Magsimba ka. Huwag puro galit. Huwag puro inggit. Huwag puro pagkamuhi. Magpatawad ka. Magmahal ka. Umunawa ka. Because these are the things on how to take care our souls. Tatanungin ko po kayo, kung kaya iaakyat na kayo ngayon ng mga anghel sa langit. Seryosong tanong, kamusta ang inyong kaluluwa? Amen? Huy. Amen? Kamusta ang inyong kaluluwa? Kasi kapag ka po, hindi yan katulad ng kay Maria, hindi tayo makakaakyat sa langit. Kapag ka po, hindi yan katulad ng kay Maria, baka po maiwan kayo dito sa lupa. Kapag ka po hindi yan katulad ng kay Maria, baka po hindi kayo mabuhat ng mga anghel. Magpagaan kayo. Bitawan ninyo yung mga mabibigat. Alisin ninyo yung mga hindi kailangan upang tayong lahat, tulad ni Maria, maiakyat sa langit. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Ikalawa, hindi lang po take care of your body and soul. The second point is, death is a prerequisite to real life. Sabi natin, death is a prerequisite to real life. Go! Death is a prerequisite to real. Totoo yun. Tingnan po ninyo ako. Tingnan ninyo ako. Huwag kayong matakot na sabihing namatay si Maria. Namatay talaga siya. Huwag kayong matakot na sabihing pumanaw si Maria. Pumanaw talaga siya. Why? Because death is a prerequisite to real life. Si Jesus nga namatay Nanay pa ba niya? Are you getting the point? Amen? Mga kapatid, minsan ganun din tayo. If you want success in your life, you need to do many sacrifices. If you want achievements in your life, you need to do many sacrifices. Minsan kailangan mong tiisin ang sarili mo para sa iyong tagumpay. Sapagkat walang madaling tagumpay. Ang lahat ng tagumpay pinaghihirapan. Ang lahat ng tagumpay pinagtitiisan. Ang lahat ng tagumpay minsan kailangan ng pagkamatay sa sarili. Amen? Amen? O tatanungin ko kayo, what are the successes that you want in your life? Gusto ninyong yumaman? Amen? Di magtipid kayo. Patayin mo muna sa sarili mo yung pagbili ng milk tea. Patayin mo muna sa sarili mo yung pagbili ng hindi naman kailangan. Patayin mo muna sa sarili mo yung pagbili ng hindi naman kapaki-pakinabang. Huwag ka munang mag-online shopping. Amen. Amen. Nung isang beses po, sabi ko sa sarili ko, magtitipid na ako. E di ako'y nagbabrowse. Nakita ko po sa Shopee, yung robot na bilog na sumusuot-suot sa mga upuan. Nako, talaga naman. O, edi nakabili na naman. Napakarupok. Napakarupok. Mga kapatid, death is a prerequisite to life. Ano po yung success na gusto ninyo? Tambalan ninyo ng sakripisyo. Tambalan ninyo ng pagtitiis. Makikita ninyo, katulad ni Maria, namatay siya, pero nagkaroon ng buhay. Kayo rin,
May pagsasakripisyo, pero magkakaroon ng tagumpay. Amen? O, palakpakan ulit natin ang ating Panginoon. At ikatlo, ano po ulit yung una? Ano ulit yung una? Take care of your body and soul. Very good. Ikalawa, death is a prerequisite to life. At ikatlo, believe in the plan of God. Sabi natin, believe in the plan of God. Medyo lakas natin, believe in the plan of God. Yun pong ipinaliwanag ko sa inyo kanina. Iyon lang po ay magandang paliwanag na may plano talaga ang Diyos. Amen? Yun din yung sinabi ng ating ikalawang pagbasa. Kung noon sa unang babae, nagkasala ang tao, ipinangako ng Panginoon. Tandaan po ninyo, Genesis 3:16. Sabihin nga natin, Genesis 3:16. Medyo lakas natin. 3:16. Isaklit na ninyo ng 17. Isaklit na ninyo ng 17. Ulit, Genesis 3:16. Isaklit na ninyo ng 17. Anong sabi ng 3:16-17? Nagsusulat na yung manang, siguro tataya mamaya sa wedding. Sabi ni Father, 3:16-17. Ayan, ha? Pagka po nanalo kayo, balatuhan nyo naman si Mama Mary. Anong sabi? Bagamat nagkasala, ang babaeng ito ang tatapak sa ulo ng ahas. Binhimot binhi niya'y maglalaban. Ngunit tandaan ninyo, hindi magtatagumpay ang kasamaan. Because God always has a better plan for us. Parang pangit, pero napaganda. Parang talo na, pero nanalo pa. Ganoon ang Diyos, basta't maniwala ka sa Kanya. Amen? O tapikin mo ulit yung katabi mo, sabihin mo sa katabi mo, believe in the plan of God. Go! Believe in the plan of God. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Mga kapatid, 3 punto. Ano ba ang paalala ng mga pagbasa? 3. Take care of your body and soul. Death is a prerequisite to life. Believe in the plan of God. Sabi po ng isang kanta, bagamat ang kantang ito ay isinulat para sa kanyang nanay na si Mary, hindi naman talaga kay Mother Mary, pero sabi ng isang kanta, when I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in the hour of darkness, she's standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be. Let it be. Let it be, oh, let it be. Speaking words of wisdom, let it be. Mga kapatid, hayaan nyo lang. Katulad ni Maria na nagpaubaya, katulad ni Maria na nagpagamit, katulad ni Maria na naging instrumento ng Diyos, hayaan nyo lang. Maniwala kayo sa plano ng Diyos, makikita nyo, magtatagumpay tayo tulad ni Maria. Amen? Malakas na palakpak para sa ating Panginoon.